Okay po, so good morning. Sorry na. Hello? Naririnig ba ako? Morning po, ma'am. Okay, so kindly open your camera naman para naman tayo magpangipangita. Nasaan pa kaya ang iba ninyong kaklase? 8:38 pa kayo dito sa meeting eh. Kayo may sinundang klase? Hoy, Ano po, ECA po. Ha? Ano? Meron po, ma'am. ECE. Okay. Yan, nabawasan pa. 37 na lang. So, sige. Okay, so let's continue na our discussion. So last time, we are done with the discussion ng mechanical engineering law as well as yun pong ating implementing rules and regulation for RA 8495. No? So, we are going to discuss naman about contracts. No? But before that, so i-discuss muna natin yung mga una or mga introductory discussions pagdating po sa sa contracts natin. Okay? So, well, every day pala, ay without us noticing, lagi pala tayong pumapasok na sa kontrata. Papaano? The fact na bumibili kayo sa tindahan, umo-order sa mga kainan, fast food chains, may it be online or may it be by the use of the application na Foodpanda, ayan, yung pag-travel ninyo dito sa school, pagsakay ng tricycle, pagsakay ng jeep, yan pala ay kontrata na, yung pagbabayad ninyo, yan, dyan nag-a-arise na nagkakaroon na tayo ng rights as well as yung obligation po natin. So, it is important na talagang pag-aralan, maunawaan, ano ba talaga yung kontrata. Bakit? Darating ang panahon, maybe 2 to 3 to 5 years from now, or even kapag siguro 10 years na kasi medyo pa kayo nun, kapag medyo senior na kayo sa mga trabaho nyo, there will come a time na talagang anong tawag dito, kayo po ay papasok sa iba't ibang business dealings, maaaring malaki, merong siguro maliit lang, pero same din naman, same pa rin naman. So, anong tawag dito, so kailangan talagang maintindihan ninyo, malaman ang tungkol dito kahit paano ay magkaroon kayo ng idea pagdating sa contracts. So, kanina nabanggit ko na kapag halimbawang pumapasok tayo sa kontrata, diyan na lumalabas or nag-a-arise yung mga rights as well as yung obligation po natin. Okay, so let's start with the discussion ng obligation. Okay, so Justin Daniel Rivera, so ikaw po, ano ang understanding ninyo pagdating sa word na obligation? Para sa akin, obligation po yung parang yung kailangan mo pong gawin. And it's either to give or not to give something to others. Ikaw, Olma, sa iyo,
Mm. So basically, pagdating sa law, no, ang obligation, this is a judicial, no, meaning ay di may administration tayo ng law. This is a judicial necessity, no, required natin na gawin, necessary, important na gawin, no, judicial necessity to give, not to give, to do or not to do, no. So, well, based sa module natin, siya daw ay galing sa Latin word which is obligare, no, which means na tayo daw ay para mabind nga on those actions, no, na nabanggit natin kanina. Okay? And kapag pinag-usapan ang word na obligation, kailangan nating malaman ano ba ang mga kailangan nating i-check para masabi na ang atin pong anong tawag dito, na ang bagay nga na iyon ay obligation. So we have to know what are the requisites ng obligation natin. So, Janela, no, kindly enumerate ano-ano daw po yung mga requisites ng obligation po. Yung mga requisites po ng obligations ay laws, contracts, quasi-contracts, yung act or omissions punishable by law, at saka yun pong quasi-delicts. Parang mali yata ang nasagot ni Janela, no? Tama ba ang sagot ni Janela, Justin? Justin Kayabyab. Ha? Ano po ma'am, yung pong juridical tie or vinculator, which is the link that bind the parties. Tapos po, the prestation, which is the giving, doing or not doing of something. C po ay the active subject, which is the person who holds the right to demand the prestation, called obligor or creditor. At lastly po ay the passive subject, which is the person against whom the prestation may be demanded, called obligor or debtor. Okay, no. So, ang requisites po ng obligation natin ay bali 4, no. So, yung una nga is what we call the juridical tie or the vinculum, no. So, from the title itself, tie, no. So, yan yung nagli-link, yan yung nagbabind doon sa ating two parties, no. Yan yung rason kaya meron tayong obligation. No, yan yung mitya, yan yung simula, no? Kaya meron tayong tinatawag na obligation. And the next naman is what we call the prestation. So this is the act of yan na, giving, doing, no, or not doing, no. So yan po yung kumbaga subject ng ating obligation, no. And then yung pangatlo naman po is what we call the active subject, or on our module, sa mga susunod nating module, ang tawag po sa kanya, other term doon is ang atin pong oblige and yung atin pong or creditor. While the fourth one naman is what we call the passive subject, or yung atin pong obligor and yung atin pong debtor. Okay po? Sige. Ining, Maria Lourdes. Yan. Maliban, no, doon sa sample natin sa module, no. Can you give a situation and then can you identify sa binigay mong situation na saan yung requisites po ng obligation natin? Ma'am, based po sa pagkakaintindi ko po ay, halimbawa po ay nagre-rent po ng apartment po, ganun. So, yung landlord po, siya po yung creditor or yung active subject. Then, yung tenant naman po ay yung debtor or yung passive subject. Then yung pinaka-agreement po ng debtor and creditor ay yung juridical tie,
like yung pinaka rental agreement po nila na may kontrata po, ganun. Tapos po ay yung pinaka payment po ng rent and other responsibilities po nung debtor, like keeping the apartment clean or maintaining po nung mga utilities, etc. Yun po yung prestation. Okay, sige. Doon sa sample ni Ining, no, ni Miss Reyes, no. So, okay. So, ang atin pong juridical doon, juridical tie or the vinculum is maybe the contract of yung rental, contract of rental or contract of lease, no. So, yun yung nagtatay sa ating parties. And then, yung prestation po natin, no, actually, we have two prestation pagdating doon, no, na, well, ang una nating prestation is, of course, yung payment, yung rental fee, no, which is, ang ating active subject na doon is si owner ng apartment, and yung passive subject natin doon ay si tenant, no. While the other prestation naman is yung pag-aalaw na pagtira doon sa apartment, no, which is ang magiging active naman natin doon ay si tenant, at ang passive naman natin doon ay si anong tawag dito? Si owner, no. So maliwanag po, no. Halimbawa, sample, Vince Leonard o Garne, for a contract of sale, halimbawa ay si Justine ay nagbebenta ng sasakyan, no. Nagbebenta ng sasakyan, tapos ay bumili siya ng sasakyan kay Olmac, no. So this is a contract of sale, no. So dito sa case na ito, ano yung mga requisites po, nasaan? Kindly identify yung requisites po ng ating contract dito. How many prestations do we have? And sino-sino po yung magiging active and passive subject natin? Vince Leonard. Yung juridical tie po yung contract po nila. Tapos yung prestation po ay yung bumili nga po ng sasakyan po, ma'am. Yun po, yung pagbili po ng sasakyan. Yung active subject po dito ay si Almac po. Dahil siya po yung binilhan. Yung passive subject po ay yung isa po. Si Justin. Justin ba? Kisha, may idadagdag ka ba doon? Ining, sa sinagot ni Vince? Again, this is a contract of sale. No. Kisha. Nagbebenta po si Justin din ng car. Doon po sa... Ano nga ang sample natin? Si Justin ang nagbebenta, si Almac ang bumili. Si Almac po nagbenta. Baliktad At po ba? Almac, baliktad. Si Almac ang nagbebenta, si Justin ang bumili. Sige, dun sa case na yon, may idadagdag ka pa ba dun sa sinagot kanina ni Vince? Wala na po, bale po ang intindi ko lang din po ay si Almac po yung creditor, si Justin po yung debtor, tapos po ang kanila pong prestation ay yung payment po. Tapos yung juridical tie ay yung contract, magiging contract po nila dun sa pagbili ng car. Yung iba, meron pa? Meron pang idadagdag? Wala na. Buwison.
Ma'am, bali po pagkakaintindi ko po, dalawa po ang prestation po. Bali po yung una, yung payment po na kung saan ang active subject po. Ang active subject po ay yung yung active subject yung ano po, yung yung active subject po ay yung si Olmac po kasi po siya po yung nag-receive po ng payment, tapos yung passive naman po ay yung si Justin po kasi po siya yung magbibigay po. Tapos yung isa naman po ay yung sa kotse naman po, yung pagbibigay po ng kotse, yung active naman po doon ay si Justin po, gawa po siya po yung magre-receive. Tapos yung passive naman po ay si Olma kasi po siya yung magbibigay po ng kotse. Okay. No. Ay siya. Ay paano sa exam tayo niyan? ay kung i-assess natin ang situation. No. Okay po, so maliwanag 'yon. So this is a contract of sale. No. So ibig sabihin ay merong payment at merong marireceive. Okay po. So katulad ng binanggit niya ni Utoy, dalawa yung prestation natin. And doon sa kada prestation natin, nagbabago kung sino yung active at kung sino yung passive subject natin. Okay po? Sige. Rip Van Winkle. Utoy. No. Hello po, ma'am. Ayan. No. So, actually, ari nabanggit na ni Janela kanina. Kaya lang ay mali ang kanyang sagot sa aking tanong. No? Pero ang aking tanong ngayon, no? So, according to the Civil Code Article 1157, no, ay meron tayong iba't ibang klase or sources po ng obligation. No? So, can you enumerate again the different sources po of obligation? Ma'am, 5 po yun. Ang una po ay loss, sunod po ay contract, next po ay quasi-contract, yung pang-apat po ay acts or omissions punishable by law, saka ang last po ay yun, quasi-delicts po. Okay. No. So, meron tayong 5, no, according na sa civil code natin. The first one is obligations arising from law, arising from contracts, arising from quasi-contracts, arising from acts or omissions punishable by law, or common term natin is crimes. And then yung next po, crimes or delicts, no? While the last one naman are the obligations arising from quasi-delicts. Okay? So, Daniel Avellano, pili ikaw. Otoy. Loss. Pili ikaw ng isa. Oh, sige. Obligation arising from law po. Law is a rule of conduct, just, obligatory, and laid down by the Ano na lang ang naintindihan po natin? Huwag na nating basahin. No. Ano na lang po ang naintindihan? Kasi kaya ko rin namang magbasa. No. So, base po doon. Ang pagkakaintindi ko po ay kaya po may law tayo para po may order po ang ating society. Nandun po yung kung ano po yung tama. At yung pong ignorance po sa law ay hindi po excuse. Katulad nga po nung pag po may sa police po o pag po nahuli sa pag nagdadrive po, sasabihin po ay hindi ko po yun alam, ay bawal po yung gano'ng excuse. Nahuhuli pa rin po. Okay po. No. So, nabanggit naman ni Daniel, no, na may batas
Kasi para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan, no? Hindi magkaroon ng kaguluhan, no? And tayo po, no, ay citizen, nakatira, no, citizen ng isang bansa na mayroong pinapatupad na batas, no? And it is our responsibility, no? It is our responsibility to know, to understand, and to follow yun pong mga batas na ipinapatupad na iyon, no? And that if in case na hindi natin ma-follow, malabag natin iyon, sabi nga ni Daniel din, no, hindi pwede na kapag tinanong bakit mo ginawa yun, hindi pwedeng ang isasagot mo ay hindi ko po alam, no, dahil pagdating po sa ating rule of law, no, ignorance of the law excuses no one, no, hindi siya pwedeng maging rason para ikaw ay ano tawag dito, hindi makonvict, no, if in case na may magawa ka nga pong against sa law, no. So marami tayong law na ipinapatupad dito sa atin sa Philippines na lahat naman tayo ay kumbaga ay covered. Actually lahat naman. Basta ikaw ay taga dito sa Pilipinas, naninirahan at residente ka ng Pilipinas, citizen ka ng bansang ito, lahat yan ay applicable sa atin. Pero ang pinaka-common, no, which is nasa ano rin naman natin, nasa module natin, is the payment ng tax. No, siguro isipin nyo, ay ako na may wala pang trabaho. No? Di pa naman ako kasali dyan sa tax na yan. But then, natakbo na kayo ay bumibili, nagko-consume ng mga bagay-bagay, yan pong lahat, pagbili ninyo, paggamit ninyo, yan po ay nagbayad na kayo. At yan po ay merong tax. Ano? So, yung kapag nag-work na lang kayo, additional na lang yun. So, talagang kung iisipin ninyo, malaking-malaki talaga ang nakokolekta pagdating sa tax natin. So, iba naman, ay may kita naman natin may pinagagamitan. Ewan na lang kung saan sumusuot yung iba. No? Then, ayun nga. No? Next po, Aldrich Barcelos. Yun pong ano po, obligations arising from crimes. Bali po yung parang sinasabi lang po dito is every para pong negligence or yung misconduct po na ginagawa natin is ano po, may required na punishment po. And sa under the law po. For example po is halimbawa po is nagnakaw ka. May punishment ka po and then kaakibat po nun yung nasabi po dito na restitution or yung parang ibabalik mo po yung mga goods or money or kung ano man na nakuha mo po. Yun lamang po. Okay. No. So basically naghahang ako. So obligations arising from acts or omissions punishable by law, which is crimes, or other term pa po dito is delicts, no, delicts. So these are intentional actions, no, to harm, no, at yun nga, makasakit, makadamage ng property, no, and that if in case po, which is actually this is in line also with the law, no, and that if in case nga na makapag-commit tayo ng crime, may mga kaparusahan tayo na marireceive. And maliban pa po doon, meron pa tayong, yan, nabanggit ni Aldrich, we have what we call yung tinatawag na civil liability na kailangan or obligasyon nating gawin, no, para po doon sa klase ng or sa action na nagawa natin, no. Kaya halimbawa, meron kayong napatay, meron kayong nagawa ng mali, no. Kung maririnig ninyo, meron tayong tinatawag na yung term na daños perjuicio, no, wherein in monetary ang nature, ano. And yun nga, yung naging example kanina ni Aldrich, yun ay in case ng pagnanakaw, no. So pwede na rescission, pwedeng ibalik, no. So ayan. Ay po. No, ano pa?
Zerdan Lorzano. Zerdan. Zerdan. Wala. Ako. Oh, wait lang po. Sige, balikan kita. Dini muna tayo kay Eric Casquejo. Ma'am, sa akin po is obligations arising from quasi-contracts po. So, meron po tayong dalawang type ng quasi-contracts which is negotorium gestio and solutio indebiti. So, example po ng negotorium gestio is, kunyari po, out of town po ako. Then, may naiwan po akong pet sa bahay. Then, yung kapitbahay ko naman po is parang nag-volunteer action po siya for my best interest na i-feed yung pets ko. So, ayun po. Ayun po yung example. Inform ka ba? Ma'am? Inform ka in that Hindi case? po. Okay. Parang, ayun. Without my consent po pala. Ayun po yung keyword. Then, for the, naman po, solution indebiti naman po, kunwari po. Example niya po is, kunwari, yung kaibigan ko po is, namali po yung cash in sa akin. May klase ako yun. Sige. Yun, namali po yung cash in sa Gcash ko. Then, ako po, ang gagawin ko po is i-pay, since wala naman po kung sa kanya, binayad sa kanya para i-cash in ako, so ibabalik ko po yung na-receive kong bayad. So, ayun po yung example. Okay. So, yung una po, negotorium gestio, more on, ang tatandaan lang natin dyan is the word na voluntary. No? So, the fact na kayo po ay nag-volunteer, no? Ibig sabihin, you are, you know, na meron kayong responsibility and obligation na i-carry, no? So, while doon naman sa solution indebiti, yan po ay pinapasukan noon pong tinatawag natin na payment by mistake. Payment by mistake, wherein we have to return, we are obliged na i-return kung ano man yung sobra or ibigay kung ano man ang kulang na atin pong naibigay. Ano po? Sige. King Russell. Yes, Russell Consigo. Ano po? Ma'am, yung obligations arising from quasi-delict po. Quasi-delict. Sige. Po. Dito man po para po isa po siyang legal duties po na inimpose po sa atin ng civil law na kumbaga po kailangan po nating i-compensate po yung kumbaga po yung one party po nag-cause po ng harm sa isang party po due to negligence po. Kumbaga po yung katulad nga po sa example po, kumbaga pag may driver po na nag-cause po ng car accident due to negligence po, parang may quasi-delict po siyang obligation na i-compensate po yung injured party po para sa kanilang medical expenses and property damage po. Okay. So, kung kanina yung crimes, ang other term doon is delict. Ito namang quasi-delict. Yung delict, yun po ay intentional. No? Intentional. Gusto, kumbaga, talagang gusto nyong gawin yung action na iyon. Dito naman sa quasi-delict, no? Kaya nga ang meaning niya legal wrong, na yun daw ay nangyayari. Talagang dumaan si Kuya. Nakita ko talaga nakatingin kasi ako kay Okay. So, legal wrong na yan po ay nangyayari pero hindi siya intentional. No? Or hindi naman talagang sinasadya. No? And sabi nga, due to negligence or hindi naman talagang sinasadya. Okay? So, kaya lang, though hindi natin sinasadya, naka-affect tayo. Meron tayong na-damage na property, meron tayong nasaktan na tao, no? So, it is required, we are obliged, no? Na, yun nga, i-compensate kung ano man yung damages na nagawa nung actions na ginawa natin. Though, again, hindi naman natin siya sinasadya. No. Sige. Meron pa ba? Ang homicide po is a delict. No. Homicide that is intentional.
No. Okay po, dun siya sa crimes na papasok. Quasi-delict na po ang ating pinag-uusapan. No. Okay po. Sige. Okay, so we're done with law. Sige. Sir Dan. Hello po, ma'am. Narinig na po ako, ma'am. Utay. Ayun po. So, yung contract po. Yung parang kanina lang, din po na yung may contract of sales po. So, bali may dalawang parties po na magkakaroon po ng contract. And kapag po, kunwari po, may isa pong lumabag po doon sa kontrata is nalabag po yung parang obligasyon po niya na dapat sundin po yung kung ano po yung nakalagay sa kontrata. That kapag po lumabag is parang magiging involved na po yung law po na sa paglabag po. Parang ganun po. Okay. So basically, no need naman na dagdagan pa ng yung paglabag, no? Kasi the fact na kayo po ay nag-enter into a contract, one person na nag-enter doon knew that there is obligations na kailangan niyang gawin. I mean dun lang sana nag-example na Sir Dan. Pero, anong tawag dito? Kaya nga po, nagkakaroon ng contract kasi nagkakaroon tayo ng agreement na meron tayong gagawin at kapag nagawa natin yun, merong kaukulang benefit na mangyayari. No? So, kaya nga ang definition ng atin po na contract ay meeting of the minds. Tama nga. Pagkakaintindihan ng two parties. No, dun sa isang bagay na kanilang napag-usapan. No. So, kung kayo po ay papasok dun sa kontrata, kayo ay magsasign dyan. Kung kayo may nagka-agreement at kayo ay nag-sign dyan, nagkaroon na mismo ng actual na contract. Ibig sabihin po, doon pa lang may obligation na kayo. No. Meron na kayong, sabi nga, mag-a-arise na ang inyong rights, yung possible na benefits na inyong makukuha, as well as yung obligation po. No, hindi yun basta puro rights lang, no. Puro take lang ng take pagdating sa kontrata. So kailangan meron ka po pang kailangan gawin, no. And yun nga yung obligation na iyon. No. Okay po. So Daniel. Ma'am, parang katulad ka po yung pagkasasakay tayo ng jeep. Parang kontrata na din po yun. Halos contract na din siya. No. Nga lamang, hindi siya yung may written contract pa, may papel pa. But the fact na alam mo na pag sumakay ka ng jeep na biyaheng Alangilan, no, kailangan mong magbayad para ikaw ay makarating sa Alangilan. And obligasyon naman ng driver ng jeep na ikaw ay dalhin kung saan ka papunta. No. So ayun. No. Okay. Yes. No, kapag kulang or sobra. Aba, ba't hindi ka nagsabi? Hindi ka nagsabi. Malay ganyan na napamali ang kanyang di ka? Paano tayo magkakaroon ng solution indemnity? Di ka? Payment by mistake. Kung hindi ninyo sasabihin na may mistake. Naman. No. Okay. Okay po. So, nasan ako? Sino na? Si King Russell. Ay, tapos na si Consigo. Si Rain na ako. Si Rain, si Miss Bortanog. Ining, halimbawa, ay, anong tawag dito? Yung ating prestation or yung thing, yung delivery ng bagay, ay halimbawa, nagkaroon ng negligence, nagkaroon ng fraud, nagkaroon ng delay, no? Ano po ang magiging liability natin at sino po ang magkakaroon ng liability? I think po ma'am, yung meron pong liability doon is yung obliger po. Kasi po siya po yung obliger po yung nag-demand. So kailangan kung sino po yung magbibigay ng service is kailangan niya pong alagaan kung ano po yung ibibigay niyang service po. Okay.
So, in this case po, kapag naapektuhan, kung nagkaroon ng fraud, nagkaroon ng negligence, nagkaroon ng delay, ang magsusolder po ng damages or ang magpe-pay po ng damages ay si obligor. Okay po? No. Gian Michael. Okay? So, Yes, ano po. daw ka po yung tinatawag natin na fortuitous event? Ano yung tinatawag na fortuitous event po? Naku, nawala na. Mr. Katapang, Giancarlo. Ma'am, sorry po. Ano pong tanong po? Bakit ga? Bakit hindi narinig? Anong problema? Kumuha po ako ng ano. Sige, di na lang tayo kay Julian Dominic Soledad. Utoy. Ano po ma'am, yung sa fortuitous event po, if, for example po, if ever po meron pong mga natural event po, katulad po ng floods, earthquake po, wala pong magkakaroon po ng responsible po dun sa nababayadan po, or sa, dun po sa, yun po, yung babayadan po, or mag-help po na rin. So, if in case po na magkaroon tayo ng fortuitous event, which is, yaan po yung mga unforeseen event, no? Yan yung act of God, no? Kung halimbawang ini-expect naman natin, like for example, typhoon, we already know na pwede naman niyang makita, no, na may darating na bagyo. Kaya lang, yan din po yung mga bagay na hindi natin kontrolado, no? Hindi natin kayang pigilan. So, yan yung mga fortuitous event. If in case po na yung prestation natin ay nagkaroon or naapektuhan ng ganitong klase ng event, no? So, neither sa creditor or debtor po natin ang magkakaroon ng responsibility, no? Wala po kahit na sino ang magbabayad ng damages dahil again, unforeseen events po ito, no? And that, in the case, pagdating po dun sa obligation, ay di, kumbaga, itatanong na lang kung itutuloy pa ba, no? But then yung first, wala yung obligation doon, no? Kasi naapektuhan ay di, yun na lang po, i-discuss na lang yan ng creditor at debtor natin kung itutuloy pa yung obligation natin, which is bago na yon, bago na, no? Okay po? Sige. Brazil, Magbuo, no? Yes po, ma'am. Okay, no. Pagdating sa obligation natin, meron tayong iba't ibang classification ng obligation, no. First, kindly enumerate muna yung ating classification ng obligation. Meron doon na mga contradicting pero pinagsama na, no. Parang ang bilang nun ay anim nga ga, no. So kindly enumerate po. Ma'am, classification po. Yes po. Yun nga po yung ano po, wait lang po. Pure and conditional, obligation with a period, alternative and facultative, joint and solidary, divisible and indivisible, and lastly po ay obligation with a penal clause po. Okay. Yes. Kyle, Johanna. Yes po, ma'am. O Ining, pili ikaw doon sa mga sinabi ni Brazil, no? Pili ikaw. Kindly explain, no? Ano ba yung klase ng obligation na iyon? Bakit siya naging ganon na klase ng obligation? And maybe you can add a situation or example for us to easily understand yung obligation na binanggit mo po. Ma'am, una po dun sa pure and conditional po. Okay, pure and conditional. Sure ka? Both? Pure lang po. Pure lang. Dun po sa pure, ano po, pure obligation po is ano po,
Oh. Meron ka pong obligasyon dun sa isa pero po wala po ka pong condition na need i-met. For example po ay meron po akong kausap and then meron po ako sa kanyang binili. At ang napagkasunduan lang po namin ay magbabayad lang po ako. For example po, need ko lang pong magbayad ng gantong amount. And wala po hindi yan pure obligation kasi may payment eh. Ayun po pala may condition. Papasok yan sa conditional yan. Oh. Conditional na lang po. Anong tunay? Ganun po, conditional. Sa conditional ay may dalawa pa tayong klase. Ano? Ining, ano na? Kyle. Wala. Ivy, Ining. Ituloy mo nga. Ano bang ibig sabihin ng ano? Mali lang naman ang example ni Ining na ano na siya, naguluhamihanan na siya. Ano daw po ibig sabihin pag sinabing pure obligation? Pag tingin ko po kapag pure obligation is wala po specific na parang date po na ibinigay. So, pwede po siyang i-demand kahit kailan po or even sa immediately po, ganun po. Example. Sige. Example ini. Example po siguro is ako po is nag-promise po ako na parang nag-promise po ako dun po sa kapatid ko po na bibigyan ko po siya ng halimbawa po is money po. And then since wala po parang specific date, so halimbawa po is para pong nahingi po siya for immediate halimbawa po is tomorrow po. So I am parang obligation ko po na ibigay din po yun agad po. No. So, pure obligation is one-sided lang obligation. No? Very simple. No? In that, sabi nga, hindi naman wala siyang specific na period kung kailan siya ibibigay. But since yan po ay kumbaga binanggit at sinabi, no, it is very much demandable. No? Hanggat maaari ay maibigay as soon as possible. No. Iram, Joy. Anong sa iyo? Yes po, ma'am. Iram Joy Manyaga. Example po ulit. Explain po. Yung ano po, obligation with a period po. Okay, obligation with a period. Sige. Ano ibig sabihin? Yung obligation with a period po ay may certain period po kung kailan dapat gawin yung obligation. Like, ano po, ang kaibahan na po sa conditional kasi 'di ba ang conditional po ay pwedeng hindi siya matuloy. Pero sa obligation with a period po ay kailangan pong mangyari yung obligation ay kailangan pong gawin within the given period po. Example. Example po, example po may PSET po. Tapos ay deadline po sa Monday. So, obligation po namin siyang gawin bago mag-Monday para po maipas. Okay, sige. Isa. Ano po, ma'am? May po. Ano sa inyo? Sa akin naman po ay dun po sa conditional obligation. Conditional obligation. Under ng conditional obligation, meron tayong dalawang klase ng conditional obligation. Ano nga ining yun? Suspensive po tsaka po resolutory po. Okay, so we have the suspensive and resolutory.
Okay, so that is under civil code, no? Anong tawag dito? Alin bang gusto mo? Yung resolutory or yung suspensive? Siguro po yung suspensive naman po. Okay, suspensive. So, pagdating po sa suspensive condition, no, meron tayo, according sa civil code, ay meron tayong iba't ibang cases pagdating doon, no. If in case na nag-improve or nawala or nag-deteriorate yung bagay or yung atin po na prestation, ano yung magiging rules na mag-govern po doon? Can you give me one po, Isa? Yung una po ay if the thing is lost without the fault of the debtor, the obligation shall be extinguished po. Okay. No. So, ibig sabihin noon kapag daw halimbawa nawala, no, kapag nawala yung ating bagay or yung ating prestation, no, pero hindi naman kasalanan ni debtor, no, kapag hindi kasalanan ni debtor, therefore, yung atin pong obligation ay may extinguish or mababaliwala na, mawawala na. Okay, ano pa? Paano naman kapag kasalanan ni debtor, kaya nawala yung prestation natin, yung bagay na pinag-uusapan natin? Okay, di makulangan. If kasalanan naman po ng debtor yung pagkawala ng bagay, he is obliged to pay the damages naman. Okay. So, ang liability or ang obligation po ng ating debtor ay di siya ang magbabayad ng mga damages na naging cause nung pagkawala po nung ating bagay na i-deliver or yung ating prestation, no. Yari, Lancel, how about if in case na mag-deteriorate po, no, halimbawa mag-deteriorate yung bagay na anong tawag dito na pinag-uusapan natin or yung ating prestation, ano po ang ating ano pong mangyayari doon? Ano po, ma'am? Yung nag-deteriorate siya pero yung deterioration na yun, wala namang kasalanan yung debtor. pipili po yung creditor, ma'am, kung sa rescission of the obligation at sa fulfillment po. With indemnity of damages in either case. O, anong ibig sabihin nun? Basta na lang binasa. No. So, sinasabi po na kapag nag-deteriorate daw yung bagay, yung prestation natin, na, hindi naman kasalanan ng ating debtor, no? So, yung magiging, kasi parang na-deteriorate siya, so yung value noong bagay natin na iyon is nabawasan, no? So, pagdating po doon, yung naging reduction, no, or yung deduction, ano nga yung term doon, yung impairment na nangyari because of that deterioration, ang magso-shoulder po noon ay di ang creditor po at hindi ang debtor kasi wala naman talagang kasalanan ng debtor, no. So si creditor na po. So si creditor, no, in the case ng deterioration, so pwede niyang piliin na pwede na i-cancel na lang, no, magkaroon ng rescission doon sa ating obligation, or pwede rin naman na ituloy pa rin natin, no, ituloy pa rin natin yung obligation, pero yun nga, in both cases ay di siya yung mag-receive, siya yung tatanggap noong naging kabawasan, maybe in terms of value, noong na-deteriorate na bagay na iyon.
Okay po. Si Mark Janbert. Yes po, ma'am. Okay. So, halimbawa naman, yung court case, halimbawa daw ay nag-improve. Pero, nag-improve siya, by nature na lang. So, in time, parang, nag-improve siya. So, ano po ang mangyayari? Sino po ang magbe-benefit? Magbe-benefit po yung creditor. Okay. No. So, if in case po na magkaroon tayo ng improvement na by nature or yun nga, by time ay nag-improve siya. So, doon po, wala nang habol ang ating debtor. No? At yung improvement po na iyon ay ang magbe-benefit nga ay ang atin pong si creditor. No? So, kung kanina nag-improve siya by nature na lang in time, pero kung halimbawa na ang nag-improve pero in-improve siya at ang naging reason ay in-improve ni debtor, ano po ang mangyayari sa atin? Halimbawa ganyan, bigyan ko kayo ng example, no. So kanina yung sa anong tawag dito sa example natin dun sa sale ng kotse, no. So halimbawa nga ay nagbenta si Olmac ng kotse kay Justine, no. Ay ngayon si Justine ay nasa abroad pa, nasa US, kumbaga, no, nandoon pa siya. Kumbaga hindi na pa naman makagamit yung sasakyan. So parang sinabi niya kay Olmac, Olmac, sige, iyo muna yung sasakyan, no. Iyo muna at ako na may iyong gamitin at ako na may nandini pa sa US. Saka ako na lang kukuhanin kapag ako'y nakabalik na, no. Ay alin si Olmac, so siguro siya ay sabihin na natin na car enthusiast, no. So ang ginawa para syempre gagamitin niya kasi inalaw siya na gamitin niya yung sasakyan. So ang ginawa niya, nagpalit ng mugs, nagpalit ng gulong, nagbago ng bagong car paint, binago lahat, in-improve, ang daming accessories na idinagdag, So if in case po, halimbawa, ano po ang mangyayari doon sa ating pong creditor at sa ating debtor? Mayroon po bang right si Almac doon sa mga naging improvement na ginawa niya doon sa prestation natin? Wait. Si Carlos Miguel Manato. Utoy. Para po sa akin, yung creditor which is yung si Almac, yung may-ari po pala ng sasakyan, it's either tatanggapin niya po yun o hindi. Pero meron po siyang right nun kasi kanya po yung sasakyan. Uy, Han, ang nagbentay si Almac, ang may-ari na si Justine. Yun po, si Justine. It's either tatanggapin niya po yung yung changes na sa sasakyan niya or hindi. At ay tapos na yung, kumbaga dapat may delivery na nung car. Ang nangyari nga hindi na i-deliver pa dahil na kay Almac, na kay debtor pa. In this case ay ang debtor ay si Almac na. No, kasi dapat ibibigay niya na Utoy. Baka kasi nalilito. Kasi dun sa sample natin kanina, dalawa ang prestation natin. Sige. Ikaw, Christine May Castillo. Ma'am, then inform po si Justin na i-renovate po ni ipapalitan po ni Almac yung mga gamit. Pwede naman, oo. Nag-improve siya. Kasi po, pag hindi po inform si Justin, ang liable po dun ay si Almac since hindi na liability yun kasi improvement ang nangyari. No. Ang tinatanong ko is sino po ang may right doon sa improvement na nangyari? Si Justin po. Kung kanya na po yung sasakyan, tas pinahahawak niya lang po kay Almac yung sasakyan, di si Justin po yung may right.
Okay, no. So basically, in that case po, no, if in case nagkaroon ng improvement, na ang naging reason kaya nagkaroon ng improvement ay si debtor, no, wala na pong right si debtor doon sa improvement na iyon. At lahat ng right po ay manggagaling na or makukuha na ni creditor, which is si Justin na. No? And that ang pwede na lang na ma-receive nitong hindi ka nakalagay doon ay benefit from usufructuary. No? Usufructuary. No? Ibig sabihin po noon, ang right lang na pwedeng makuha nitong si Almac ay di yung chance na magamit yung sasakyan. No? Yung benefit na siya ay may sasakyan, benefit na ang pogi ng kanyang ginagamit na sasakyan, kahit na hindi kanya yun pong sasakyan na iyon. But then again, if in case dumating si Justin at ibigay na yung sasakyan, hindi po pwedeng ang gawin ni Almac uy, binago ko yung mags niyan, pinalitan ko ang ganito, dinagdagan ko ng ganyan, bayaran mo. Hindi po pwede yun. Okay po, because yung mga improvements po na yun ay ang may right na ay si Justin na. Naintindihan po? Ha? Okay. Yes po, ma'am. Sige. O, balik ulit tayo doon sa mga anong tawag dito? Classification ng contract. We're done with pure and conditional. How about po, we're done also with ano nga yun? With obligation with a period. No. Ano pa? Christian Carl Buwison. Uy, may natawag. Wait lang ha, wait lang. Okay po. Nasaan na ako? Sino na? Si Mr. Buwison. Utoy. Ano po, ma'am? Yung sa akin po ay divisible obligation po. Okay, isama mo na din yung indivisible. Sige, divisible and indivisible. Sige po. Ano po? Ano po? Ang lamig. Okay po. Ang ano po, yung sa divisible divisible obligation po. Ito po yung obligation. Example na lang po ba o ipapaliwanag? Sige, paliwanag mo. Ano po, ito po yung divisible obligation po. Ito po yung obligation po na pwede po siyang hatiin po. Hatiin po siya sa pwede po siyang hatiin po. Depende po kung hindi po ni-require nung past nung active subject po na kunyari pa example na lang po pala. Example po yung ano po may parang may prenamis po nung passive parang prenamis po nung passive subject po na magdi-deliver po siya ng ano po ng sabihin po natin 500 tons po ng metal po. Bali po pwede sa loob po ng isang buwan po, kunyari po gano'n. Bali po pwede niya pong hatiin 'yon sa sabihin po natin 100 tons po kada week po, gano'n po.
gawin po natin 400 tons po per month po. Month po pala po. Para po 100 tons per week po. Pero po, dapat, pwede niya lang po yung gawin kapag hindi po sinabi po nung active subject na hindi niya na kailangan. Pwede niya lang po yung gawin kapag hindi niya po sinabi na kailangan po kaagad yun maibigay sa isang araw lang po. Kasi po pag sinabi niya po kailangan pong ibigay yung 500 tons ng metal po ng isahan lang po, hindi niya po pwedeng hatiin po yun. Tapos sa indivisible naman po, yun po yung mga obligation na kahit na hindi po talaga pwedeng i-divide po kahit na po sabihin man po o hindi po sabihin nung passive nung active subject po. Okay po. No. So basically, kapag ka po divisible or indivisible, no, ang una muna nating chine-check dyan is the nature ng ating prestation or yung thing na atin pong ibibigay. No? So we have to check, unang-una, kaya ba siyang i-divide? No? If in case na kaya siyang i-divide, katulad noon, then we can set a date, kailan dapat siya ay ma-deliver, yung kabuuan ay kailangang ma-deliver. Kumbaga, dyan papasok na uutik-utikin natin ang pagdi-deliver, no? And at the end, doon sa time na napag-usapan, kompleto na dapat, no? Yung total na napag-usapan natin na delivery, no? Pero kung halimbawa na yung nature ng ating material ay hindi talaga pwedeng hati-hatiin, then doon po siya papasok, of course, sa atin na indivisible na obligation. Like for example, isang buong baboy, buhay na baboy, no? Hindi naman pwedeng ulo muna, hindi muna pwedeng paa. Paano mabubuhay yun kung yun ipaparte-partehin mo at i-divide mo? No? So nawala na yung requirement na buhay dapat yung baboy. No? Gets ka po? Medyo yung sample. Pero I mean, para lang mas madali na maintindihan. No. Okay. Micaela, tumambing. Ano pa? Yung obligation with a penal clause po. Okay, obligation for with example, penal clause. For example po, kung meron, ako po humiram sa isang kaibigan ko ng pera po. Tapos within a 1 month po, kailangan kong bayaran. After 1 month po, if hindi ko po siya na kompletong bayaran, may penalty na po doon. May penalty na po doon na kailangan magbayad ng additional fee. Okay. No. Ken Alvin Baliwag, ano pa po? Ken Calvin Baliwag? Kung pwede ko pong paulis ng tanong. Nag-copy lang po. Ano pa? Nag-copy lang po, ma'am. Kanina pa bang nag-copy? Hindi po, ma'am. Nandoon pa rin kami sa classification May utoy. na po internet ko, ma'am. Nasa classification pa din kami. Bali po, ang ano ko po ay yung joint obligation po. O, isama mo na din yung solidary. So, Sige. bali po, ang pagkakaintindi ko po sa joint obligation, ito po yung obligation ng isa, obligation na din ng iba. Bali, for example po, halimbawa po, sa groupings po, yung grupo namin, nangangailangan po siya ng envelope. Ay ngayon po, wala po kaming para pong wala kaming mga dalang pera. So, example po, yung manghihiram po muna ako kay Almac ng halimbawa ay pambili. Then, yung ipambabayad po namin kay Almac, yun po yung obligation namin. And dito po sa joint obligation, dapat po yung payment po namin is equal or hati-hati. Then, doon naman po sa solidary naman po, ay parang same lang din po ng doon. Ang pinagkaibahan lang po, hindi po equal yung ibabayad namin. Halimbawa po sa akin po ay ganitong halaga lang, tapos sa ibang members ay iba po yung price na ibibigay po. Yun po yung pagkakaintindi ko din po. Okay, no.
So medyo i-clear lang natin yung binanggit ni Mr. Adrian, no. So kapag sinabi natin na joint, no, doon nga sa example, halimbawa we have a total na magkano. Halimbawa sa thesis, no, sa thesis. Ang nangyari sa fabricator ninyo, doon kayo merong babayaran. Which is, halimbawa, for example, na 120,000. Sa isang grupo ay, anong tawag dito? Sa isang grupo ay merong 3, no, na members, no. So, ang joint obligation po doon, yung total na prestation natin, no, yung subject po natin, yan ay i-divide natin equally, no, i-divide po natin equally dun sa total number ng atin pong passive subject or dun sa atin pong total number ng debtor, no. For example, kung 120,000, so kung 3 ang ating so dapat itong si passive subject number, si debtor number 1, 40,000, debtor number 2, 40,000, debtor number 3, 40,000. Naintindihan po, no? So that is for joint obligation. Equally divided yung prestation natin sa total number ng passive subject or sa atin pong debtor or obligor. Okay po? Pagdating naman sa joint, no. Pagdating sa joint, so kung 120,000, isa din sa ating mga passive subject, isang buo ang ibibigay niya na 120,000. Kaya nga ang tawag doon ay solidary. No, isang buo, isang bagsak. And then saka na lang sila mag-uusap papaano ang magiging hatian natin doon sa initially payment. Halimbawa, 3, si Adrian, si Janine sa Sir Dan. Sabi ni Adrian, ay magbabayad na, kailangan na daw bayaran ng ganitong period. Ay ako na. At ako muna ang may pera niya, 130,000. Ako na ang magbabayad. Solidary ito, solidary obligation. Ako na muna ang magbabayad. No. And then saka natin pag-usapan magkano muna ang inyong ibibigay sa akin. Which is at the end, ang total pa rin ay syempre yung 120,000. But yung process ng from one person to the creditor, solid po, buo ang ating ibibigay. Naiintindihan ka po? No? Okay. Sige. Okay. So, okay na tayo. Ano pa? Diyan ninyo. Dela Roca. Ano pa po ang hindi natin na di-discuss? Yun po ma'am, alternative obligation po. Doon po ma'am sa alternative obligation po, pagkakaintindi ko po, yung pong debtor is madami pong way ng paraan para halimbawa na lang po, umutang ako ng pera kay Rick na 500. Ngayon po, madami po akong way na paraan upang bayaran. Maaari pong cash or item na nagkakahalaga po ng ganong halaga po ng utang po. Tapos po ma'am, pagka po halimbawa po is nag-agree po yung na yun lang ang payment, bali po hindi na po pwedeng mag-demand ng ibang payment po. Sige, ganito, alinawin natin ha. We cover na lang yung alternative at facultative. For alternative obligation, so ito, before pa lang ng fulfillment ng atin pong obligation, naka-align na, nakabanggit na, no, na-identify na natin kung ano po yung mga possible natin na prestation. We have various prestation po, no. Kung baga, okay, kung ako'y walang ganire, ay pwedeng ari naman ang ibigay. Kung wala naman na rin, pwede pa rin aring isa ang aking ibigay. Okay po? So, given na, marami tayong pwedeng pagpilian pagdating sa i-deliver natin. No, there are various prestation na isa doon ang pwede po nating ibigay. That is for alternative. But in facultative,
initially, isa lang yung prestation natin. No? But on the fulfillment ng obligation, nag-substitute itong si debtor, no? Nag-substitute siya, okay? With the same amount, no? Nag-substitute, which is actually dapat munang i-approve ni creditor yung substitution na iyon before ma-extinguish yung obligation. Naintindihan ka po? No? Yung sa una, alternative, marami ka nang, alam mo na sa simula pa lang na marami kang possible option. No? Kaya lang din sa facultative, isa lang siya, pero during the process of fulfillment niya, nag-suggest ka, no? Nag-substitute itong si debtor na baka pwedeng ari na lang ang aking ibigay. And yan po ay susceptible or required, no, na aproba ni creditor. Naintindihan po? Ha? Yan yung difference ng dalawa. No? Okay? Okay na ba tayo? We have the pure conditional with the period, solidary, joint. Okay, we're done na. No, with the different classifications ng contract. Okay? So, si Jericho Luby, Utoy, andyan ka? Yes po. Yan, Utoy. Marami tayong cases, no, or marami ang modes, no, para ma-extinguish or para mawala na yung obligation natin, no. Ano-ano daw po yung mga pwede nating gawin? Ano yung mga modes para po ma-extinguish ang ating obligation? I think there are a total of 6. Again? By payment or performance, by Okay, loss by of the payment thing due, by condonation or remission of the debt, by confusion or merger of the rights or creditor and debtor, by compensation, by innovation. Okay. No. Aaron Jan. Andyan ka? Pili ikaw. Yun na lang pong compensation po. Okay. Compensation. Bari po, ang compensation lang po yung nag-take place po kapag may dalawa or mas madami po pong tao na may kanya-kanya pong rights. And sila po ay creditors at debtors po sa isa't isa po. Okay. Tas, yun po. So, example na lang, no, para mas madaling maintindihan. Aaron, no, kayo ni Jericho ay nagpunta ng kantin. No, ay ngayon, ay wala palang pera rin si Jericho, umutang sa iyo, Aaron, ng 50. No, so, may utang. Ngayon, after mga 4 days, pumunta uli ng kantin. No, ay ang Aaron naman ngayon ang walang perang dala. Ay siya sabi kay Jericho, siya pautang ako ng 50, no, at aking ipambibil din sa kantin. Ay naalala na, naku, ako nga pala may utang din sa iyo ng 50, ay siya, ay cancel na ha, quits na tayo, no, quits na. Wala na akong kailangang bayaran sa iyo dahil ikaw naman ay binigyan ko rin ng 50. Naintindihan ka po? Kumbaga, yung term na quits na compensate na nila ang isa't isa. No, at the end ay sila ay naging creditor at debtor na din. No, naintindihan po. No, so that is for compensation. Okay? Emmanuel Bello, ano pa? Okay, nag-aalok natin ng mga kamay. Emmanuel Bello. Ma'am, yung pong confusion or merger po. Okay, confusion or merger. So, parang pagkakaintindi ko po ay kunwari, ako po ay umutang kay Almac and then hindi ko po nabayaran and si Almac po ay kunwari ay may utang kay Carlo. Bali po ang gagawin po ay ako na po yung magbabayad ng utang ni Almac para po mawala yung utang ko magbabayad ng utang ni Almac kay Carlo para mawala po yung utang ko kay Almac. Parang ganun po.
Okay. So, parang anong nangyari, umikot, no? Umikot siya. Kumbaga ay, anong tawag dito? More on dyan kasi, 3 people na, no? Kapag kasi 2, dun yung papasok yung compensation, no? Pero kapag yung 3 or more person na ang pinag-uusapan, na at the end ay yung creditor and debtor ay napunta na rin sa isang tao, yun po yung tinatawag natin na confusion or merger. Ano? Okay po. Jonel, ano pa? We're done with confusion or merger, compensation. Bali yung obligation po ni debtor or payment or performance po. So let's say po ay ako po yung debtor. So may service po ako na bibigay sa isang product po. Na once pag nabayaran mo na po ako, wala na po akong obligation dun sa binigay ko po yan. Which is yun na po ay obligation mo na po kasi nasa iyo na po. Okay. No. So sinasabi diyan sa payment or performance na hindi lang naman talaga yung monetary, no, na obligation ang kapag nagbayad ka ay cancel na. Pwede rin po siyang mabayaran through service, no, action, no. We can pay it by service na natapos, no. Po. Okay. No. So, nasa na ako. So, pagdating sa payment, meron tayong iba't iba pang form. Ano? Hindi ko pa natatanong si Micaela tumambing. Nakausap na ba kita? Hindi pa. Nakausap ko na yata si Micaela. Natanong na kita. Meron pa akong kanina nakita. 36 na. Hindi na sila nagjo-join sa meeting. Sige, Jonel, ikaw na lang. No. Ano po yung 3 special forms ng payment? Dash and payment po, payment by session po, at saka tender of payment for consignation po. Okay. No. So, yung 3 po nating special form ng payment ay yung dash and pago or dash and payment. Next is the payment by session. No. And then, yung 3rd po is the tender of payment or yung tinatawag natin na compensation. Ano? So, ano ga daw ang ibig sabihin pag sinabi po na dash and payment or dash and pago? Sige, Ken, Calvin, baliwag. Ma'am, pag dash in payment po ay yung utang mo pong pera, pwede mo pong palitan ng isang bagay na kasing halaga po niya. Kunwari po may utang po ang pera kay Jonel, papalitan ko po kunwari po ng sasakyan na kasing halaga ng pera na inutang ko sa kanya po. Wait lang ha. Ay mga parang pinag-isang Wait lang ha. Kailangan na ako i-forward niya yung email.
Okay po. No. So tama naman yung sinabi ni Ken, no, na sa halip na yung dash and payment kasi ang pinaka-core kasi talaga niya is payment by money, no, pera mismo. Kaya lang ang dash and payment po, yung money na dapat na ibibigay, pinapalitan natin ng isang bagay na same amount naman nung pera po na kailangan nating bayaran. No, so yun yung dash and payment. How about the payment by session naman po? Sige, volunteer. Kasi hindi ko na nakikita, ang dami nang wala. Eric Casquejo. Ma'am, yung payment by session po is hindi po siya nagre-require ng money po. So pwede po dito kunyari po may utang po ako dun sa kunyari po kay Ken Baliwag and kay Jonel po. So ang pwede ko pong ipambayad is kunyari ownership po ng property ko. So if may lupa po ako, ang pwede ko pong ibayad is parang ownership po ng lupa dun sa dalawa. So then meron pong dalawang type ng session which is voluntary session na nagre-require ng consent ng creditor, and second is the legal or judicial which is nagre-require ng approval ng court. Okay, no. So ganito kasi muna yan. Ganito simulan natin sa simula, no. Kaya nagkakaroon ng payment by session. So meron tayong tinatawag na session, gawang yaan po kasi doon sa process ng pagbabayad, itong si debtor ay nagsabi na siya po ay wala ng pambayad. Hindi ko na kayang bayaran yung aking, yung aking utang. Yung specific money na aking kailangang bayaran. Wala na akong pera, no. Walang pambayad, no. And yun po yung tinatawag natin na voluntary, no. So parang wala na akong perang pambayad pero meron naman ako dining property, no. So sige, sa mga creditor sasabihin na ari na lang po ang aking property, sige po. Pwede niyong ibenta kung magkano man yung aking naging utang, di kuhanin niyo na lang po dyan kung ano yung naging benta, no, or yung aking utang, no. Dahil nga wala naman akong perang ibibigay na, no. Pero yan po ay if in case na inapprove or pumayag, may consent ang ating pong creditor, no. Kumbaga naniwala na insolvent na nga ari, no, wala na siyang kakayahang magbayad, no. Yung isang case pa naman po ng session, yun naman ay yung kailangan munang mapatunayan sa korte or si korte mismo ang nagsabi na itong taong ito, siya talaga ay insolvent na. Insolvent ibig sabihin wala nang kakayahang magbayad, no. So yun po ay kumbaga govern naman ng tinatawag natin na insolvency law. Okay po? So, yun yung dalawang case po pagdating sa payment by session. Okay? How about yung tender of payment naman or yung tinatawag po natin na consignation? Bakit tayo nagkakaroon ng consignation? Meron pa po. Sino pa yung kaninang hindi si Kisha. Isha Jamil. Hello? Wala din. Sino pa kanina? Parang sino nga yung girl kanina, hindi na siya nag-join. Sino pa? Ikaw nga, Otoy. Ken, sige. Ma'am, yung tender of payment or consignation naman po ay pag yung yung debtor po ay pag hindi po tanggapin yung bayad po hindi po niya tanggapin, ang ginagawa po ay parang binabayaran po ay parang binibigay po sa government, parang ganun po, ma'am. Tapos nangyayari po ito pag nawawala po yung
babayaran po, hindi po makita, o pag wala pong kakayanan para i-receive po yung payment, pag hindi po tanggapin o hindi po magbigay ng resibo, o pag may may lumutang na na isa pang tao na nagke-claim po na siya po may right din po siya na kolektahin po yung bayad, o nawawala po yung title po na sa obligation po. Okay. No. So for anong tawag dito? For tender of payment or consignation, yan pong initially, no. Kung ikaw na debtor, ikaw ay gusto mo nang magbayad, no. Ang problema itong si creditor o yung babayaran ay ayaw namang tanggapin, no. So, sabi nga ni Mr. Baliwag ay ayaw naman pong tanggapin. So ang ginagawa po ay itong si debtor, syempre gusto mo nang mawala yung obligation mo. So ang pwede po nating gawin is tayo po ay pupunta sa anong tawag dito, sa korte, no? Pupunta tayo sa korte para po doon nga tayo lalapit at gagawa tayo ng tinatawag na consignation. Doon tayo babayad, no? Doon natin babayaran yung ating or ibibigay yung ating obligation, yung amount due sa atin, and yun nga, gagawa tayo ng consignation wherein ang mga possible po na maging justification kaya tayo nagkaroon ng consignation is, well, nabanggit naman kanina ulit ni Ken, well, una, kapag daw po yung creditor natin ay wala, no, or hindi ninyo nakilala na wala during the time na ibibigay nyo na yung mismong payment, no, or kapag po yung ating tawag dito, yung babayaran natin ay incapacitated person, no, para mag-receive ng payment. Ano bang ibig sabihin kapag incapacitated? Ibig sabihin po ay yung mga tao na wala sa tamang kastinuan, merong mental illness, anong tawag dito, physically ay hindi po kayang mag-receive ng payment, such as anong tawag dito, yan, yung mga deaf and mute, ayan po, no. Also, hindi rin po or kasama sa incapacitated person natin yung mga minors po na walang anong tawag dito, yung guide, no, na tao, no. So hindi pwede yon. Ano pa? Pwede din po na justification na in case na for any reason nga ay hindi po nagbibigay ng resibo yung inyong creditor, tama, yung inyong creditor, para po kumbaga, kasi basta may kinalaman sa pera, dapat po ay meron tayo at least kahit na acknowledgement, no, or yun nga, receipt. So kung hindi magbigay, yan po ay pwede or reason for consignation. And isa pa ding reason para sa consignation or justification is that kung halimbawang hindi lang isa, dalawa or marami pa po ang nagki-claim na dapat sila ang kukuha or magre-receive noong payment natin. And then, isa pa po sa pwede ring reason is that kapag halimbawa, kayo ay may contract of sale na merong titulo, yung inyong pinag-usapan, yung inyong obligation, eh nagkataon na yung titulo na yun ay nawala. No? So, para po ma-extinguish yung inyong obligation ninyo. So, pwede po tayo na pumasok into consignation. Okay po? Next. So, we're done with payment performance, confusion or merger, compensation, ano pa? Volunteer, Mr. Katapang. Ma'am, yung ano naman po, condonation or remission. Dito naman po is, halimbawa po, kunyari po, nagkayaan po kami ni Liesa na kumain sa Jollibee. Nakalimutan po ni Liesa yung pera niya. E di, umutang muna po sa akin si Liesa ng 150. Then, after po namin kumain, edi may utang po sa akin si Liesa. Habang naglalakad po kami, nakalimut po ako ng 500 pesos. Siyempre po, swerte nga po kami. Para po mabalatuan ko po si Liesa, sabi ko po sa kanya, huwag na lang niya akong bayaran, libre na po yung inutang niya sa akin. Yes. Ito po,
Pero po kung ang nalimot ko po ay 100 piso, edi pa kung ano po, abonado pa ako, edi magbabayad na lang po sa akin si Liesa ng 50 pesos po. So parang yung nalimot mo napunta lang lahat kay Liesa. Opo, medyo mabait po kasi ako. Ganyan nga. Okay. So, in that case po, the fact na ang tumanggi na mismo ang creditor na mangolekta or i-receive yun pong obligation. So, syempre, tumanggi na ang creditor natin. Therefore, ay pwede na pong ma-extinguish ang ating obligation. Na lamang, take note, ano naman i-discuss pa natin sa paraon. Kapag yan ay mangyari sa inyo, na magkaroon ng remission, make sure na recorded at written ang remission na nangyari para prove na talagang, ay halimbawa agad, o dun sa example ni Mr. Katapang nakalimot ng 500, ayos na yung ay ngayon, ay maisang araw ay naubusan ng pera, ay biglang sinisingil na uli si Adrian Liesa, ay kahit pa sabihin mo Otoy na ay nag-remission ka na no. So ay may tumanggi ka na, no. So para maiwasan yung mga ganung bagay, make sure na recorded at meron tayong proof na talagang nagkaroon ng remission sa specific na obligation na iyon, no. Ay po, ano pa? Volunteer? Kurt, Hennessy. Parang hindi ka dinaanan si Kurt. Hello po, ma'am. Totoy. Nakita ko po is loss of the thing. Okay. So, loss of a thing, meron tayong 2 cases dyan. No? Pwedeng ma-extinguish, pwede rin namang hindi. Paano po kaya yun? Kapag po doon sa ma-extinguish po ay wala pong kasalanan yung creditor po. Doon sa nangyari. Halimbawa po nagbebenta po siya ng pusa. Ay yung pusa po yung nakawala tapos hindi na po nakita. Hindi po kasalanan niya ng creditor. Ma-extinguish po yung obligation na parehas. Pero pag may kasalanan naman po doon yung creditor, sa pagkakaalam ko po, doon po hindi po ma-extinguish yung obligation ng creditor na mag-provide pa po ng bago. Yun po ang pagkakaitin ko. Sige. No. Dagdagan ko yung sinabi ni Kurt, no. So katulad nung napag-usapan natin kanina, if in case, no, na mawala yung ibibigay natin yung prestation natin, pero hindi naman kasalanan ni debtor, no, di kayo sabi doon ma-extinguish ang ating obligation. Yan po depende kung ang ating prestation ay determinate or specific or kung yan po ay generic. Kung yan po ay specific or determinate na hindi na siya pwedeng mapalitan pa, no, therefore yung obligation po natin ay ma-extinguish. Pero kung yan naman ay generic, no, at pwede pa tayong makahanap ng iba pwedeng mapalitan, therefore yung atin pong obligation ay continuous pa din. Okay po, yan yung sa case ng loss of a thing due. And then yung last po, volunteer. Wala. Yung novation. Janela. Si Janela. Kasi si Janela kanina mali ang sagot sa akin. Sige Ining. Janela. Ang pagkakagets ko po ma'am sa novation po ay para po siyang agreement between two parties na may contract po. Tapos mag-aalaw po siya na magkaroon ng substitute na parang new party po between contracts between doon sa new party. So for example po ay may 2 pong form ng novation, yung pong expromission tsaka delegation. Yung sa expromission po, for example po ay may utang po ako sa pinsan ko. And then pero yung kapatid ko po yung lumapit sa pinsan ko at sinabi na siya na po yung magbabayad ng utang ko doon sa pinsan ko without pero pumayag po yung pinsan ko na yung kapatid ko na po magbayad.
Pero hindi pa po ako aware doon. So yun po yung explanation. And then sa delegation naman po ay kapag alam ko po na yung parang sinabi ko po sa kapatid ko po na siya po muna yung magbayad ng utang ko doon po sa pinsan ko. So parang may awareness po ako na kapatid ko po yung magbabayad. Okay. So tama naman yung sinabi ni Ining, ni Janela, no, na merong third party. No? Third party. Ito yung legal na merong third party. No. For expromission, yun nga, meron ibang tao na magsa-shoulder or kumbaga siya yung gagawa na ng obligation na kahit hindi aware or walang consent ni debtor, no, basta mag-approve or basta mag-okay itong si creditor, pwede pong mag-proceed at ma-extinguish na yung ating obligation, yung obligation ng debtor. Yung delegasyon naman, yun kadalasan ay before pa lang mangyari, before ng fulfillment, kumbaga, yung pag-utang, no, si Janela, isinama agad yung kapatid, no, na ay sinabi yung kapatid, pumunta kay, halimbawa kay Justin, na, "Uy Justin, ako'y uutang sa iyo ng ganitong halaga." Ay ari ang aking kapatid, no? Ari ang aking kapatid. If in case na hindi ko mabayaran, siya ang magbabayad ng aking pagkakautang, no? So yun po yung obligation, no? So yun ang mangyayari ay anong tawag dito? Doon po nagkakaroon ng anong tawag dito? Cancellation, hindi ba cancellation? Extinguishment ng obligation po natin. Okay? So, iba pang, anong tawag dito? Iba pang way, para ma-extinguish ang ating obligation is that pwede po tayo for annulment, pwede for rescission, or basta po, anong tawag dito? Nandun yung fulfillment ng tinatawag natin na resolutory, no? Resolutory condition. So, yan yung mga possible pang maging way. Okay po? So, yan. We're done with module 2. No? So, next week, okay po, next week on our face-to-face class, no? So, for the first hour po, we will be having yung ating first quiz or yung ating quiz number 1. No, for the first hour. And then the remaining time, we will be continuing our discussion. No. Narinig ba ako? Kasi parang, nakastop na kayo. No. So, ayan ha. So, next meeting, tayo po ay may quiz number 1, the first hour natin. No, and then yung remaining time, second hour, continue po natin yung discussion ng module 3. Okay po? Yung scope po ng ating quiz number 1, di kung hanggang saan po ang natapos natin ngayon. So, ibig sabihin, di buong module 1 at module 2. Ano po? So, wala na magtatanong kung anong type ng exam. Yun na yan, no? Dahil kung ano lang naman ang ginagawa natin sa klase, yun lang din ang gagawin natin sa examination. Okay po? Maliwanag po. Written exam ha, written exam. Okay po. Okay po tayo? Yes po, ma'am. So, may question, concern, clarification pa? Kung wala na, no? So again, thank you for your attendance. Meron akong nakita na monitor na pumapasok sa room tapos maalis din naman bigla, mabilis lang na nag-screenshot na rin naman ako with the attendance, no. Kindly inform them, no, na ako naman ay nag-check din ng attendance. Kita ko kung sino lang yung na-attend. And as of now, 34 naman nga kayo. No, so iwasan natin yung ganun, no. Okay po. So, kung wala ng concern, question, clarification, yan. Again, pwede na po kayo mag-leave sa meeting natin. Again, thank you po for your participation. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am.